napakaganda ng ating pag-uusapan kasi alam ninyo ha, marami hong mga balita na masasabi natin kinasasangkutan, maraming balita, mga crime, mga ganyan, na kinasasangkutan ng ilang mga kabataan. No? And yung iba din ho, kung hindi naman sangkot sa krimen, sila po ay biktima naman. So, ngayong araw ay pag-uusapan po natin yung pong ahensya no ng pamahalaan na tumutulong para po sa kapakanan at karapatan ng mga kabataan at baka gusto ninyo pong magtrabaho po sa kanila ay alamin po natin ano ba ang trabaho na ginagawa nito pong ahensyang ito. Ayan po ang ating pag-uusapan ngayong hapong ito dito po sa One Trabaho. Ano ba ang trabaho ng isang empleyado ng Juvenile Justice and Welfare Council? Makakasama po natin ang kanilang Executive Director, si Attorney Tricia Claire Oco. Attorney Oco, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Hi, Miss Jamie. Magandang hapon at maraming salamat sa pag-invite sa akin dito sa inyong show. Opo, ay, kami po Kinalulugod ay ko po. nagpapasalamat na pinaunlakan niyo po kami. Alam po nating lahat no na hindi ho yung karamihan I suppose ay hindi pa ho masyadong aware ano ba itong juvenile justice and welfare conflict. Ano po ba itong ahensya po ba ito? Anong inyong mandato? Or council, sorry, Ah, Juvenile Justice and Welfare Council. okay, so before answering that, congratulations pala. Very impressive yung followers ninyo. Nakaabot na ng more than 1 million. Sana Ay, marami thank po you po. pa-follow at ipa-follow din. Sasabihin ko rin dito na i-follow natin. So, anyway, ang short na lang, Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC. Kami ay isang ahensya, national body kami, sama ng aming mga regional offices na tinitiyak namin na naipapatupad ng maayos ang mga batas natin patungkol sa ating mga children in conflict with the law, o CICL for short. So, Mm. ang role talaga ng JJWC ay policy coordination, Oo. program design, monitoring para siguradong may prevention, intervention at ensured yung rights ng mga bata pag sila ay nakakasuhan o kahit hindi pero sila ay nalalagay sa halimbawa sa facilities. Mm. Gumagawa rin kami ng program design para para sa masigurado natin na yung system natin dito sa buong bansa, sama na ng rehabilitation ng mga bata ay gumagana. So, ang trabaho namin ay siguraduhin na maayos ang juvenile justice system dahil kapag natutulungan nating magbago ang mga bata, mas nagiging ligtas ang komunidad natin in the long term. Tama po kayo diyan ano. Meron ngang kasabihan, 'di ba? It takes a village to raise a child, 'di Po ba? yun. Oo. So, talagang kailangan na kailangan ho yung mga ganyan kasi sa totoo lang no, hindi naman natin minimenos yung ibang mga magulang. Yung iba na wala hong masama na mag-anak, no? Mag-anak kayo ng marami. O, pero kung yan ho ay ika ngay mga bata na yan, magiging pakalat-kalat lang sa kalye, 'di ba? Kung minsan sa kalye pa naglalaro. Tapos madidisgrasya. Pagka nasagasaan, kawawa pa yung driver, biglang susulpot, yung mga ganun ho ang eksena, hindi ba? So, what I'm saying is, kung hindi ho kaya na ika ngay makapag-produce ng kapaki-pakinabang na adult, no? Wag na ho kayo mag-anak. Kawawa lang, 'di ba? Kawawa lang ho yung mga bata, tsaka magiging sorry for the term, magiging salot ho ng lipunan 'yan pagka hindi na disiplina ng early, 'di ba? Tama po yun. Yan po ang iniiwasan natin. Huwag nating gawin ng bata na maging salot ng lipunan. Kaya dapat na dapat po talaga ay sinusuportahan natin yung mga tao sa komunidad, yung mga Mm. magulang, para walang batang ganun. Opo. Ma'am, nabanggit ho ninyo, ilang taon na ho ba itong ahensya po? Itong JJWC? Ito ay actually
in-establish siya noong 2006. Okay. Pero, oo, hindi pa po ako ganun katagal, hindi pa po ako noong 2006, pero matagal na rin po ako sa JJWC. Pero, dati po itong naka-attach sa Department of Justice. Hmm. Ngayon, noong 2015, nilipat po siya sa DSWD. Gawa ng batas natin na binago at sinabing, imbes na prosecution ang tutukan natin, dapat tutukan natin yung rehabilitation ng mga bata. So, mas maganda kung attached agency siya ng DSWD. Kaya ngayon po ay nasa DSWD na ang JJWC. So, kasing edad po ng JJWC ang batas mismo na 20 years old na, 20 ngayon May. Oo. Pero yung talagang mismong opisina ay nag-umpisa yun na iisa lang ang tao hanggang sa dumami ng dumami. Ngayon 100 plus na po ang tao sa JJWC. Pero kakaunti pa rin din 'yon kung ikukumpara mo sa kanyang mandato na buong Pilipinas ang kanyang kailangang tulungan. Oo. Gaano ho ba kahalaga yung ginagawa ho ng inyo pong ahensya para po sa kapakanan ng mga kabataan? Batay po sa inyong pag-aaral or datos or data, no, kung mayroon man, ay gaano na ho karami yung mga kabataan na masasabi natin na na-resolve or na-rehabilitate po natin? Na yung Ayun. sabi nga, yung term ay children in conflict with the law. Tama po ba? Tama po 'yon, oo. Una dun sa tanong mo, mahalaga talaga ang JJWC. Hindi ko po sinasabi yung trabaho ko, kundi yung trabaho ng konseho. Kasi ito ang nag-make sure, nag-ensure na tama yung intervention na binibigay sa mga bata. So Mm. pag tama kasi yung intervention sa mga bata, syempre mas mataas ang chance na hindi na sila bumalik sa krimen. Oo. Ah, yung sinasabi natin child protection, yun. Dapat nagpo-focus tayo doon, pero dapat tinututukan natin yun kasama yung public safety. Dapat magkasama lagi yun. At kapag natulungan natin yung mga bata, mas Mm. ligtas yung sinasabi ko nga na in the long run, kapag natulungan mong magbago ang bata, mas ligtas ang lipunan. So related yan dun sa tanong mo ngayon, gaano ba kadami yung nagbago na? Actually, ang tinitingnan namin, isa sa mga tinitingnan namin, bumababa ba yung krimen ng mga bata? Mm. At kasi sa statistics, over that past decade na tiningnan namin, ang laki po ng ibinaba niya. Dahil dati, kung titingnan natin yung nag-start kami sa 2016 kasi 2026 na tayo ngayon. Noong Opo. 2016, nakakaabot siya ng mga 20 plus, 20, wala po akong exact figure ngayong hawak, pero if I'm not mistaken, 24,000. Nandun naman yan sa namin, website. Pero last year, 2025, nakaabot lang siya ng 5,000. So, ganun kababa Mhm. yung ibinaba niya. Ay, ang So, galing. makikita mo, nag-work po yung batas Mm. dahil Mm. bumababa na ngayon ang krimen sa kabataan. Pagdating naman sa mga success stories, ang dami po nating success stories. Kaya lang, hindi po natin pinapublish lahat dahil itong mga batang ito, sila ay nagbago na ng buhay, ayaw na Yeah. nilang malabel na CICL pa rin. Pero ang dami po sa kanila success stories po talaga. Naging manager, naging Mm. nagtatrabaho sa mga aircraft, mga businessman. Ang dami po talagang success stories. I think meron kami 7 na pumayag na i-publish sila. Pero Mm. yung iba, hindi na po sila nagpapapublish talaga due to confidentiality at gusto na rin talaga nilang magbagong buhay. Oho. Pero dyan gusto talaga nilang i-contact pa din yung kanilang mga victims para mag-sorry sila. Yung sincere na Oh. sorry. Oo, oo. Para may closure nga naman. Oo, Okay. oo. Ma'am, ito po madali, kumbaga parang madalas, hindi madali. Madalas ho, halimbawa ay yung mga ganitong scenario, no? Let's say away bata. Yung kuminsan ay yung away bata halimbawa na sabihin na natin na nakapanakit, sinaksak or kung ano pa man. Paano ho kayo Kaya, nag-i-intervene sa mga ganitong eksena? Halimbawa ho ay binibigyan niyo po ba siya ng lawyer or paano ho ba yung sistema pati? Hindi po ba siya ikukulong or dadalhin po ba sa DSWD? Paano po? yung trabaho namin, hindi kasi kami yung frontline. Okay. Pero, meron kaming mga specific cases na tinutulungan po namin pareho yung bata at yung biktima dahil talagang unusual yung kaso. Oo, Halimbawa, oo. tama po yung sinabi nyo, yung
isang bata na away bata nga ito pero napatay niya yung kalaro niya. So, papaano Nakakagawa mo yan? sila ng krimen, ano, ng adult Oo, crime. oo, Oo. krimen Oo, yun. Krimen krimen. talaga Oo. yun. Kasi nasaktan kung nasaktan ng Oo. ano, gano'n. Ang tinitingnan namin on a specific case, ano ba yung hindi na ano yung kakulangan o ano ba yung kailangan tulong ng biktima at ano yung kailangan ng bata. So binibigyan namin ng technical assistance yung mga tao na dapat tutulong sa kanila. So bibigyan namin ng advice halimbawa o yung ano LGU kasi ang nagha-handle ng kaso eh. So LGU ganito yung paraan ng pag-assist sa biktima para hindi nila maramdaman na napapabayaan sila kasi minsan yun yung sama ng loob ng mga biktima na bakit sa bata lang parati nakatutok when in fact hindi dapat ganun. Dapat forefront yung rights ng mga victim kasi sila yung nasaktan. But at Yes. the same time, yung sa ano naman, yung mga bata, siguraduhin nyo lang na kahit na pag ina-account, i-make sila accountable doon sa crime nila, hindi pa rin nababiolate yung kanilang mga basic rights. Halimbawa, yung pipilitin mong umamin or ito-torture mo, yung mga ganon. Hindi dapat ganon. Dapat voluntary yon at hindi sila tinotorture or sinasaktan. Pero dapat may accountability yung bata. So, doon tinutulungan namin yung mga nag-a-assist doon both sa victims at saka sa mga bata kung paano nila gawin ng maayos. Kasi may mga pagkakataon talaga na napapabayaan either yung victim or yung child. I see. So, So, yung duty bearers yung tinutulungan namin kung paano nila gawin ng tama doon sa magkaparehong parties. oho. Like ito naman, naggagawa siya ng krimen na bawa yung nagpipickpocket or kung ano pa, snatch, ganyan. Or sabihin na natin ganito, mga paglabag sa mga simple ordinances like Oo. anbawa gabi na laging nababagan Yung siya, arrest. yung mga ganyan. Hindi Oo. ho ba maaring ang susunod na paparusahan doon yung magulang na? Oo, yung tama yon kasi baka neglect na yung nangyayari dahil yung mga Yes. bata, pag sila ay nagba-violate ng curfew, hindi naman sila talaga kinakasuhan base sa batas natin. Mm-mm. Pero hindi ibig sabihin na bawal yung curfew kasi yung mga bata, hindi naman sila dapat naglalagalag dyan paggabi Yes. dahil una, delikado yun sa kanila. Pangalawa, dapat natutulog na sila dahil hindi sila lalaki ng maayos kung hindi sila natutulog ng tama, di ba? O, Mm-mm. so minsan, ang proseso kasi dyan, pag nakikita yan ng barangay, dapat kukunin niya yung bata. So, hindi natin tinatawag ng arrest, tinatawag nating rescue, pero parang ganun na din yun kasi kukunin mo yung bata. At dadalhin mo pabalik doon sa magulang or kung hindi pwedeng, hindi pwedeng hindi kaya ng barangay dahil halimbawa wala silang budget sa pagpamasahe, tatawagan nila yung magulang kunin niyo yung mga anak niyo dito. Pero hindi dapat nagtatapos doon. Dapat may programa yung barangay kasi ano ba yung dahilan? Bakit yung mga bata na yun labas ng gabi? Ang isa sa mga causes kasi niyan, dysfunctionality sa family. Ang iba naman kasi yung mga bata, pag nandoon sila, medyo nagkakaroon ng physical abuse kaya tinatakasan nila. At yung iba naman, medyo napapabayaan din ng magulang. So ngayon, hahanap ka ng paraan para ma-assist mo yung magulang or minsan nire-rescue yung bata kasi nga abusive pala yung condition ng kanilang pamilya or baka naman talagang hindi kaya ng magulang. So kailangan ma-assist yung magulang. So yung mga ganon, dapat may programa yung barangay. So tinutulungan namin ngayon yung barangay, paano sila maggawa ng programang yun, paano Mm-mm. nila ma-detect kung abandon ba yung bata, etc. So dun kami sa technical assistance. Medyo mahirap po at mabigat pala talaga yung inyo pong trabaho, no? Diyan po Oo. sa diyan po sa JJWC. Kasi syempre kailangan niya ng behavior or pag-aaral ng isang tao, no? O kaya naman ay yung psychosocial intervention. But anyway, paano niyo po Oo. ini-implement yung restorative justice para sa mga Oo. akusado na kabataan? Meron ho ba Basic, kayong yes. mga tinatawag na intervention para po sa kanila? Oo, yung pag sinabi kasi nating thank you and I really like that question. Pag sinabi kasi nating restorative justice, sa Mm. totoo lang, nakatuon ito sa pagprotekta sa biktima. Mm. Tapos noon,
Oo, at the same time, accountability sa bata at pagbabago niya na hindi nalalabag yung basic rights ng bata. So, pag sinabi mong restorative justice, hindi ka lang nagpo-focus sa parusa. Dapat sinisigurado na naaalagaan yung victim at dapat na-ensure na may support din, dapat na-ensure na may support dun sa victim. At syempre, dapat yung mga bata, meron silang accountability pero protected yung rights nila. Yung ano kasi natin ngayon, Miss Jamie, yung ating sistema ng ating criminal justice, Mm. nakatutok siya masyado sa pagpaparusa doon sa sa crime, doon Oo. sa akusado. Pero nakakalimutan niya, kailangan ng victim ng psychosocial support, kailangan ng victim ng madaming pang support na hindi lang yung pagpaparusa doon sa bata. So dapat magkakasama lahat yun at dapat na-involve yung community natin. So lahat yan dapat may say kung anong ibig sabihin ng justice. Kasi pag sinabi mo lang na ang justice ay kulong, Mm. actually hindi nakokontento lahat eh. Dapat meron talagang healing na nangyayari doon sa lahat ng parties. Tama po kayo diyan. At saka siyempre, sa totoo lang 'no, kung minsan yung bang, na-commit niya 'yon, kung minsan gano'n 'no, may ano po pala kasi nakakapanood ho ako ng mga crime stories kung minsan and, hango po ito sa totoong buhay. Kung minsan may mga gano'n palang mga, bata 'no, na kumbaga parang may ginawa sila tapos, kumbaga para sa kanila ay hindi masama yon or hindi krimen yon, Hindi parang nila gano'n. alam, oo. Oo, Dapat oo. ipaalam sa kanila 'yun, oo. Totoo 'yun, oo. Yun din yung isang parte ng accountability na ma-realize nila kung papaano nila nasaktan yung mga taong nasaktan nila dahil dun sa ginawa nila. So, minsan kahit nakakulong sila, hindi pa rin nila naiintindihan yung Mm. impact ng ginawa nila. So, dapat yun yung ipaintindi mo sa kanila na, "Uy, hindi ito basta lang ganito yung ginawa mo ha, ang daming naapektuhan diyan, ang daming nasaktan. At Oo. pati komunidad nasasaktan, pati Mm. pamilya ng biktima, etc. Oho, So dapat oho. yun yung isang parte ng accountability. May Mm. part din, syempre may penalty talaga yan na paparusahan sila, pero dapat hindi lang natatapos dun kasi ang liit-liit lang na bagay nun kung ilalagay mo lang sila sa halimbawa sa detention place or sa Oo. kulungan tapos wala na, Mm, hindi ganun. mm. Dapat talaga sana nga ang rule, ang restorative justice, yung pinaka-ultimate niya is sana na makapag-sorry sila dun sa victim. Yung sincere na sorry ha. Although wala ang victim na obligasyon na magpatawad. Mm. Kasi nasa victim yun eh. Pero sana magsisi yung bata o yung Yes. naakusa at makapag-sorry sila at ma-realize nila yung ginawa nila at Mm. sana magbago sila. Oo, tama ho. Pero kung minsan, hindi ko alam kung mag-a-agree kayo ha, eto based lang dun sa observation ko. Kung minsan ho kasi, kasalanan din ho ng ilang mga matatanda eh, no? Like halimbawa, at early age pa lang, 'di ba? Pag early age eh, ano ba, yung ah, tuturuan yung bata, halimbawa magmura o kaya naman sige batukan mo o kaya ano pa, yung bang, 'di ba kung minsan, Agree. oo, yung, sa social media merong mga pagkakataon na ginagawang content pa ng magulang. Like halimbawa yung nagsasampalan yung magkapatid, yung Oo, mga oo. gano'n, 'di ba? Parang, Oo, okay sige gawin ninyo 'yan sa inyo lang, pero ibang usapan kasi kapag ginawa na 'yun sa ibang bata, hindi ba? totoo yan. Oo, yun nga eh. Wala naman kasi talagang batang pinanganak ng masama. Yes. Kaya lang sila sumasama dahil sa environment nila. Yun ang nagtutulak sa kanila. Siyempre, meron pa rin silang accountability kung nagawa nila yung mali. Hmm, Pero ano yun, usually yun, sila ay product ng kung paano sila pinalaki. yes. Kaya talagang malaki talaga this is an adult controlled world. Hindi Oo. bata ang nagpapatakbo sa mundo. Kaya malaki talaga ang responsibilities natin na ayusin yung mga kabataan, yung mga bata at palakihin sila ng maayos. Kasi ang daming naaapektuhan ng mga inosenteng tao dahil lang mali yung pagpalaki ng magulang. Tama, tama.
kagaya nun, ginagawang content or katatawanan sa SOCMED, no? Kung minsan dumadaan pa nga sa newsfeed ko ako hindi ko nila like, hindi din ako nagre-react kasi para sa akin parang o di magsampalan yung anak mo pero it's not funny lalo na kung gagawin mo sa anak ko. 'Di ba? Parang Attorney. ganon. Oo. Ewan ko ba. But anyway, marami pa po kaming mga itatanong sa inyo. Like halimbawa po ay paano po doon sa mga nakikinig sa atin, no, na gustong or interesado na magtrabaho po sa JJWC, and malaman din po namin at ano ho yung challenging na bahagi ng parte ng inyong trabaho, 'di ba? So mamaya po babalikan po namin kay Attorney Oco. Sandali lamang po, magkakaroon lamang po kami ng paalala sa atin pong himpilan ng oras natin 2:28 ng hapon. Mga kabataan, si Dinglong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi magbabara yan. O ngayon, alam mo na good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Radio Filipina and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak na Serbisyo Publiko. Radyo Magazine 78, Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, At Radyo Pilipinas World Service. mapapakinggan lang Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Filipina and Capital 104.3 Collab. Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. 2:31 ang ating oras. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito pa rin po ang One Trabaho. Napapakinggan hindi lamang po sa AM 738 kundi maging sa 104.3 The Capital at sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Ganon din sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. Kasama pa rin po natin si Attorney Tricia Claire Oco, ang Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council. Yes, ma'am. Kanina po yung ating nabitin na tanong, no? Ano ho ba yung masasabi natin na challenging sa part po ng JJWC and at the same time, no, sa mga empleyado po ninyo?
Okay, sige. So, siguro ang isa sa pinakamahirap na challenge talaga sa amin ay yung perception na child protection ay kontra sa public safety. Lalong-lalo na pag ito ay usapin ng mga batang may suliranin sa batas. Pag biktima kasi yung bata, lahat yan accept, kailangan siyang protektahan, kailangan siyang kailangan protektahan, pero mahirap itong ipaliwanag sa public at lalong-lalo na minsan, o hindi naman sa lahat ng pagkakataon sa biktima, pag ang bata ay siya yung nagkasala. Pero sa totoo lang, dapat magkasabay sila. Kailangan nating makita na pag ang public safety ay kasabay siyang ginagawa sa child protection, sama dito yung mga CICL. Kasi pag hindi mo na-rehabilitate yung bata, in the long term, hindi rin safe sa community yon. So kung kunyari halimbawa, gusto mo ikulong lang siya, ilagay sa kulungan. Paglabas niyan, minsan mas malala pa talaga. Actually, hindi minsan. Yan yung reklamo talaga ng mga tao sa na nagpapatakbo ng jails. Pag hinahalo daw yung bata sa kanila, dahil bata siya pag punta niya doon. So, mamayo rin talaga siya ng lahat doon ng mga hardcore na. So, paglabas niya, ito nangyayari talaga ito sa totoong buhay, na monitor namin ito. Nagkakaroon na siya ng network. At alam niya na yung mga dapat niyang gawin paglabas niya na dati hindi niya alam. So yun, mas napapalala sila. Kaya dapat rehabilitation talaga ang focus natin. Kasi pag bata sila, kahit gaano sila katagal sa halimbawa nagsaserve ng sentence, paglabas nila, hindi pa sila ganun din talaga katanda. Attorney, until now ba nangyayari pa din na isinasama sa mga hardcore criminal yung mga kabataan po? Oo, yung kasi, ang batas kasi natin, ang sabi niya lang, pag 18 and below, pag below 18 pala, sorry, bawal ihalo sa kulungan. Pero, pag above 18 na siya, between 18 to 21, at nakitang hindi successful yung rehabilitation niya, pwede na talaga siyang ilagay sa kulungan para mag-serve ng sentence. So, meron tayong mga kabataan dyan na lampas na dun sa edad na 17, so 18 na sila, na nagsaserve na talaga sila sa kulungan ngayon. Ang sabi ng batas natin, actually ang batas nagbigay yan ng process. Sabi niya pa, sige, between 18 to 21, bigyan natin ng chance na mag-rehabilitate. Sabi ng batas, hindi po ako nagsabi nito, batas po talaga ito. Wag niyo munang ihalo sa mga sa ordinary yung mga nakukulong, ilagay nyo, isuspend nyo yung sentence. Ibig sabihin, wag mo na iserve, ilagay natin sa Regional Rehabilitation Center para mag-rehabilitate. Okay. So doon, bigyan siya ng chance ng mag-rehabilitate, pero kung hindi talaga, between age 18 to 21, pwedeng sabihin ni judge, ilagay na natin yan sa kulungan kasi talagang hindi successful yung rehabilitation. So merong mga bata dati na above 18 na nagsiserve sila ngayon sa Bucor facilities. Actually, ang sabi ng batas, gumawa kayo ng agricultural camp. Ibig sabihin, ihiwalay nyo ang mga bata doon sa mga ordinaryong yung adult prisoners na yung mga dating bata. Dapat hindi sila kasama noon. Gumawa kayo ng agricultural camp yung tawag, pero hindi na dapat agricultural camp ang tawag ngayon. Kung saan sila nagkakaroon ng access sa schooling, parang sigurado yung rehabilitation nila. Wala tayong agri-camp ngayon. Kaya yung mga bata, nahahalo pa rin sila doon sa ordinaryong kulungan. Pero nagpapagawa ngayon in partnership with Bucor, DSWD, and DPWH ay nagpapagawa ngayon ng agricultural camp para mapatupad yung batas na yun. Kasi nga, yun talaga ang nagiging problema. Pag nilalagay sila sa Bucor facilities, hindi po iisa lang ang Bucor facilities natin. Meron po tayong 7, isa lang po dyan ang Bilibid Prison. Pero meron po tayong iba. So, dun sila nalalagay. Depende kung tiga saan yung bata. Pero nahahalo po sila ngayon. Although tinatry naman ng Bucor na bigyan sila ng separate program. Kasi Bucor mismo ang nagsasabi ayaw namin silang ihalo dahil yun yung nangyayari. Oo, tsaka syempre, iba pa rin talagang mag-isip yung mawalang galang na, no? Yung talagang mga notorious na, 'di ba? Sila yung mga kriminal. Tama po yun. Sila po yung mga life imprisonment na tapos pag may batang darating na bagong-bago, yun yung kaya talaga nilang utusan tsaka turuan. Kaya hindi po talaga siya wise. Advisable, Oo.
Oh, okay. So, ito po, itong mga ganitong mga senaryo, well, sana, no? Sana ma-resolve po ito at Ginagawa sa naman po lalong na- madaling panahon ay Opo, talagang maging maayos sana, no? Oo, Ginagawan kasi po natin ng kawawa paraan din eh. yun. Oo, Yes. kawawa ho yung mga bata. Sorry po. Oh, sige po. Nag-conduct po tayo ngayon ng agricultural camp through DSW. Tulong-tulong po yan, DSWD, Bureau of Corrections, at saka tumulong din po ang DPWH. Okay. So, sa mga nakikinig ho sa atin, na gustong maging part or maging empleyado ng JJWC, ano ho yung mga katangian na dapat na taglayin bago pasukin yung ganitong uri ng trabaho? Katangian. Siyempre, ang ano natin dyan ay yung dedikasyon. Dapat, merong parang strong sense of, justice. Yun. Hindi lamang sa bata, kundi kasama na rin yung biktima. May malasakit sa kabataan at may malasakit sa biktima. Willingness makipagtrabaho sa iba't ibang sector, sa LGU, sa law enforcement, social workers at courts. Kailangan din ng patience kasi ang ginagawa natin ngayon ay hindi instant result kundi systems ito system na pinapalakas natin. So dapat goal niya rin na napoprotektahan pareho yung bata at yung biktima at talagang commitment. Kasi alam niyo naman, Miss Jamie, ikaw nagtatrabaho ka rin sa gobyerno, commitment talaga ang natin diyan, puhunan. Opo. Kahit naman po siguro hindi sa government, talagang dapat nandoon ho yung dedication and commitment nyo sa Tama po. trabaho, hindi ba? Oo. Tama po yun. Pero Marami ito po ay yung mga kaibigan. kailangan talaga ng extra care dito kasi ang hinahandle mo magiging magiging trabaho mo ay mag-handle ng mga sensitive Yes. situation, hindi po ba? Yes, I totally agree. Oo. Kailangan ho ba na maalam po sila sa batas? Kasi syempre baka alam nyo na. Hindi naman, oo, hindi naman kasi pagdating nila dito sa opisina, iti-train naman sila. Actually, hindi ang isa sa list na dapat may idea lang kung paano yung organization, ano yung mga advocacy, pero hindi kailangan alam na alam yung batas kasi yun natututunan. Ang pinakaano talaga sa amin, ang pinaka-importante dito yung tinatawag nating soft skills. Oo. Kung ano yung nasa puso nila at kung paano sila makitungo. At syempre dahil tayo ay kawani ng gobyerno, dapat magiging responsible tayo at magiging faithful tayo sa work at syempre bawal ang korupsyon. Tama. Oo, tama naman po yan. Anyway, ma'am, baka meron pa po kayong mensahe na gusto pong ipaabot sa atin po mga tagapakinig? At paano Okay. po kayo makukontak? Oo, sige, so doon muna sa mensahe muna ay sige, paano kami makokontak? Unang-una, nandun po lahat ng aming details doon sa aming website. Pero kung mahirapan po kayong hanapin yung website namin, puntahan nyo lang kami sa Facebook page namin, Juvenile Justice and Welfare Council. At nandoon rin po yung aming mga advertisement, yung mga interesadong mag-apply sa amin. Kung may mga openings, nilalagay din po namin doon. So, please hit like doon sa aming Facebook page dahil nandoon po lahat yung aming mga announcements at nandoon din po yung aming mga details. Meron din po kaming website, jjwc.gov.ph. At yung aking namang mensahe sa ating mga tagapakinig, kasama dyan yung mga magulang, yung mga komunidad at ang ating kabataan. At tandaan po natin na ang bawat bata may kakayahang magbago kung may tamang gabay. Ang protection sa kabataan, hindi lang child welfare issue, kung hindi public safety issue din ito. So kapag nagtutulungan tayo, mas ligtas ang kinabukasan, hindi lang ng mga bata, kundi lahat. So protect the child today, protect society tomorrow. Ayan. Thank you so much po, ma'am. At mabuhay po kayo dyan po sa Juvenile Justice and Welfare Council. Maraming salamat po sa inyong time. Maraming salamat and more power to you. Thank you po. Buwan Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
Inyo pong napakinggan si Attorney Tricia Claire Oco, ang Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council. Ayan po, no? Sana ay may natutunan ho kayo ngayong araw na ito. Maganda itong episode natin na ito, no? Dahil ako naniniwala talaga na ang mga kabataan talagang kailangan ho ay ginagabayan, no? Ginagabayan ng tama. Oh, 'di ba? Kasi kapag ka ho hindi, ayun nga, magiging sakit ho ng lipunan yan, magiging sakit sa ulo ng mga matatanda. Kaya doon po sa mga magulang, especially sa mga nanay, no, kapag ka po nakita ninyo yung anak ninyo early age pa lang, pasaway, 'di ba? Lagi ho ninyo silang iko-correct. Lagi kahit na humanawa na, bawa, 'di ba, akyat ng akyat sa kung saan. O sasabihin mo, bumaba ka diyan or sawayin mo, 'di ba? Sawayin mo. Pag nakita mo na may mga ginagawa na hindi maganda, sawayin mo. Huwag kang magsawang magsaway. Otherwise, kung sasabihin mo, sige, bahala ka diyan. 'Di ba? Either mapahamak ho yung anak ninyo o kaya naman kalalakhan niya yon na iniisip niya na okay lang naman pala pwede lang. Alam niyo naman ng mga bata, 'di ba? They will push your limit talaga. Susubukan ka niyan, testingin ka kung hanggang saan yung pwede nila na ikaw ay mabola o kaya naman hanggang saan yung pwede nila na gagawin sa iyo, 'di ba? Pero once na talagang sinabi mo na hindi. O, 'di ba? So, ganun lang. Kaya doon po sa mga sa mga magulang na kagaya ko, no? Wag ho tayong magsawa na magsaway sa mga bata, lalo na kapag nakikita natin na hindi ho maganda yung kanilang ginagawa, no? O kaya naman ay mayroon ho silang something makulit, yung pagiging makulit ng bata, okay lang yun pero kung halimbawa yung nakikita nyo na yung pagiging kulit niya na yung parang ano ba to sa Ilocano kung tawagin yung kung tawagin nakalimutan ko tuloy yung masyadong menace yan. Yung mga bangad tiubing, 'di ba, Joy? Ayan, kapag yung mga ganon na yung mga tipong wala namang ginagawa, halimbawa yung isang figurine o bubuhatin or kaya naman sisirain yung isang gamit o yun, medyo destructive na siya. So kailangan talagang na i-correct yung ganong behavior.